Ngayon guys, gagawa tayo ng cendol cake na nakain ko sa Malaysia at gusto ko siyang gawin. So ito yung mga ingredients niya. Meron tayong 4 egg yolks. Ayan. 20 grams of castor sugar. Kukuha tayo doon. And then 50 grams of oil. Ayan. 70 grams of cocoa. Then 1 teaspoon pandan. Nilagyan ko na ng green food coloring. And of course, 100 gram of cake flour. And then, dito naman sa ating mirang, yung 4 egg whites. And then, of course, 60 grams of castor sugar. And 1 teaspoon of vinegar. Castor sugar ginagamit natin para mas pino. So, yan ang gagawin natin sa cake natin. Hindi lang yan, marami pa tayong gagawin. Medyo ano nga itong cendol cake nila. Kaya pala masarap. Marami kang gagawin. Katulad nito. Tayo ditong 5 cups or 1.2 liters of water. And then, we have also 120 grams of sago. Ayan yung maliliit. And then, meron tayong 100 na grams of coconut oil. Ay, coconut milk. May langgam pa yata. Ayan. And for another, we have also gelatin, 20 grams. Tapos water, 60 grams. And then, ito na naman sugar. Then, itong ulit na 350 coconut milk. This is 50 grams of sugar. Then, nakaano lang ang ating food color in case na kailangan natin. Meron pa pala tayo na kalimutan. Whipping cream, 250 grams. So, kukunin ko na lang nasa ref kasi. So, ayan. Guys, lahat ang kailangan sa paggawa ng cendol cake. Grabe siya. Pero more on coconut, if napapansin nyo. Kaya pala, di ba, unang reaction ko is lasang coconut. Kaya, ayan. So, ayan yan. More on coconut milk. Wala siyang mga baking powder, right? Ayan. So, let's start na. So, ito na guys, ang ating cendol cake. So, we start with the butter. Just as usual with the cake, butter ang umpisahan natin. Ayan na. Nandyan ang complete recipe sa aking description. Tingnan nyo na lang sa baba. Siyempre, una, paghahalu-haluin natin ang mga ingredients. Hindi lang dry, kundi may mga wet ingredients din. So, naglagay na tayo ng flour. Sinif natin. Cake flour ang ginamit natin. Then, mix-mix na at katulad na ganyan na. Ang ganda na ng kulay, diba? And next, of course, the mirang, yung 4 egg whites. Ayan ang resulta at ready na paghalu-haluin natin ang butter at tsaka ang mirang. So, gagamit tayo dito na cut and fold method. Huwag sosobra ng pagmix para hindi bumagsak ang ating butter. So, ayan, ganyan lang. Naka-timelapse po yan ha, hindi ganyan kabilis. Cut and fold lang. At ginamit ko dito 7 by 3 inches na baking pan. At ibibake natin ito sa 350 Fahrenheit for 40 minutes. Okay? So, dito na tayo sa sago. Ayan, iluluto na natin ang sago. Kung marunong na kayo magluto ng sago, then, hindi na problema sa inyo. 30 minutes, inurasan ko kasi hindi ko pa ito kabisado. So, 30 minutes sa pagkumulo and then alisan natin ang tubig, sasalain natin, lagay natin, and then lulutuin ulit natin ang coconut milk at ihahalo nga natin itong ating sago at nilagyan ko yan ng food color para maging kulay green. So, ganyan lang. Halu-haluin mga 10 minutes hanggang dry na or wala na, hindi na matubig ang ating sago. So, eto na, luto na ang ating cake. So, ito na yung ating magiging cake na parang pandan siya. Pandan cake with cocoa milk. So, ilalagay na rin natin itong sago sa ating 6 inches na baking. Madatos mas maliit doon sa cake para hindi siya lumabas. So, lulutuin naman natin ang gelatin. So, ayan, tunawin lang ang gelatin sa malamig na tubig. And then, ipatong sa mainit, saka halu-haluin para matunaw. So, ganun lang kabilis. At itong gelatin ay isasama natin dito sa ating cocoa milk. Nasa description, dyan may sugar. At yun nga, pag ready na itong cocoa milk natin, ihahalo natin ang ating gelatin mixture. Ayan, ito yung pan-frosting natin. Isasabay natin sa ating cream. So, ayan, mag-assemble na tayo. Medyo nahirapan ng lola nyo dito mag-assemble. Kasi, ayan, paglagay ko nitong ating sago, ayan, tapos 6 inches lang yun, di ba? 7 inches ang cake. Tapos, dapat mayroon tayo nitong tawag dito, yung itong nilagay kong kulay itim. Ayan. Dapat mas maliit. Hindi ko pala yan nasara, guys. Kaya parang ang laki, di ba?
So, nag-fail tayo dun. At gumawa na tayo ng cream, 250 ml lang na all-purpose cream. So, nilagyan din natin yan ng sugar ng konti at saka ng coconut milk. Ilagay ko na lang sa description, hindi ko masyado maano. Then, ibubuhos lang natin doon sa cake. Kaya meron tayo nung spring form para pag hinugot natin na hindi na siya sasabay. So, pwede naman sigurong gumamit ng cello, yung parang cellophane na matigas. At ito na, yung last na pang-topping natin ay yung sugar tapos cocoa milk. Dapat din ako naglagay ng water kasi hindi naman maano yung cocoa milk natin. So, ipapatong lang pero failed ulit ako dito kasi walang agar. This is now our sandal. Tignan mo tumapon yun. Hindi kasi maganda. Yun. So, padaanan lang natin ang kutsilyo sa gilid para matanggal natin itong spring four na to. Ayan, tanggalin natin ng dahan-dahan. Wow! At yun na, the chandel cake. Looks like the original. O, diba? Tignan nyo our chandel cake layered cream. Filled tayo doon sa ano natin topping. Kasi syempre, hindi ako naglagay ng agar-agar. At matikman na natin the most important part of making a cake. So, ayan na nga guys. Itong cake natin is Malaysian-inspired cake. Chandel cake. Ayan na. Tingnan natin ang layering. Wow! Let's have a closer look. Now, wow, talagang perfect ang layering. Although hindi perfect kasi may maliit na slice, may malaking slice. Hindi yung perfect, pero at least may layering. Yan, unahan ko na kayo guys. Ang taste talaga nito ay hindi matamis. Hindi matamis, kaya baka hindi magustuhan nyo. Pero ganito talagang lasa. Yung natikman ko sa Malaysia, hindi siya matamis guys. Pero yun, nakuha din natin. Nakakatuwa. Ayun lang. Thank you so much for watching. At sana nandiyan pa rin kayo sa susunod nating mga videos. Bye-bye for now. Oh my